Kasi, ito tatandaan nyo, no? Kung ang isang medalyon ay may galing sa tama ng bala, ba't ko pa ibebenta yan? Nag-iisip ka ba? Ba't ko pa ibebenta yan? Magaling pala sa bala yan, ba't ko ibebenta? Gamitin ko na pang proteksyon. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Nitong nakaraan nga mga ka-horror ay nagpost ako ng isang video na kung saan ay aking nadiskubre mga ka-horror na yun palang isa doon sa dalawang naghahamon kay Commander Bantugan na magpapatesting ng R72 ay isa pala sa mga alalay ni Maestro Lotus Agimat. At doon pa nga mismo sa video ay napatanong ako kung ano ba talaga ang motibo ng dalawang ito kung bakit gusto nilang magpa-testing ng R72 kay KB. At dito nga rin mga ka-horror ay napaisip ako na posible nga rin na ang paggawa ng video ng dalawang ito ay alam ni Maestro Lotus Agimat o kumbaga kung tawagin natin ay scripted. Ito namang video na ginawa ko ay isinyer mismo ni Commander Bantugan sa kanyang Facebook page na Nick Banayo. At talaga namang inulan ito ng maraming komento. At habang binabasa ko nga yung mga komento rito ay meron lang ako isang napansin at pumukaw ng aking atensyon. At ang comment na ito ay nanggaling kay Michael Yagas. At ito ang kanyang naging comment. Hindi naman ito pinalampas ni Commander Bantugan at agad naman niya itong nireplyan at ito ang sabi niya. Ako nga mismo mga ka-horror ay medyo nagulat sa aking nabasa dahil alam naman natin na marami ng testingan na ginagawa itong si Commander Bantugan at karamihan sa mga testingan niya ay yung binabaril yung mga gamit. Pero dito sa pagkakataon na ito ay pinalagan niya at pumayag siya na gawin ang testingan na kung saan sila ay magpapabaril mismo sa katawan. Dahil nga dito mga ka-horror ay naisipan ko at ako ay naglakas loob na mag-message o mag-PM kay Commander Bantugan at nagbaka sakali na ako ay kanyang mapansin at hindi naman tayo napahiya. Naging maganda naman yung takbo ng usapan namin o kwentuhan ni Commander Bantugan. At doon nga mismo sa usapan namin sa Messenger mga ka-horror ay kinumpirma ni Commander Bantugan na kung sakaling matuloy ang ganitong klase ng testingan ay talagang papalag siya at magpapabaril siya sa katawan. Ito raw ay gagawin niya para talagang mapatunayan kung sino raw ba talaga ang tunay at sino ba talaga ang peke. Nagsuggest pa nga ako kay Commander Bantugan na pwede rin kako na isabit na lang yung gamit sa isang hayop at saka barilin. Kumbaga safety first. Pero ang sagot nga ni Commander Bantugan ay hindi na raw. Sa mismong katawan na raw talaga iputok para matapos na. Dahil ayon niya kay Commander Bantugan, baka sa ganitong klase ng testingan ay mawala na yung mga manloloko at mabuwasan yung mga nagpapaloko. Pasensya na mga ka-horror kung meron lang akong ilang part ng usapan namin ni Commander Bantugan na ipinapakita sa inyo. Medyo sensitive na rin kasi yung ibang usapan namin at confidential na. May nabanggit din sa akin si Commander Bantugan na hindi lahat ng klase ng testingan ay dapat ipakita sa publiko. Isang halimbawa nito ay yung sinasabi ng marami na magpabaril sa katawan. Ayon nga kay Commander Bantugan ay maraming beses niya na rin itong ginawa. Pero dahil ngayon nga ay papalagan niya kung sino ang maghamon, ay mas maganda raw kung makita nila mismo ng personal ang gagawing testingan para matapos na. May pinakita rin sa akin si Commander Bantugan na dalawang gamit at ayon pa nga sa kanya ay ito lang daw ang dalawang isusuot niya sa katawan niya
kapag ginawa ang testingan. Ito namang napag-usapan namin ni Commander Bantugan mga ka-horror ay walang pinapatungkulan o walang tinutukoy na specific na tao. Kumbaga ito ay in general, depende sa kung sino ang gustong maghamon at anong klase ng testingan ba ang gustong ihamon kay Commander Bantugan ay papalagan niya. Kaya doon sa mga gustong maghamon ng testingan kay Commander Bantugan ay siguraduhin nyo lang na kapag naghamon kayo ng putukan sa katawan ay papalag kayo. Dahil ayon niya kay Commander Bantugan ay tapos na siya o graduate na siya sa pagpapahype o pagpapasikat. At ang gusto niya ngayong ilabas ay ang katotohanan. Kaya para doon sa mga nagdududa at nagsasabi na hindi raw kaya ni Commander Bantugan gumawa ng testingan na kung saan siya ay magpapabaril sa katawan ay ayan na, sinagot na niya mga ka-horror. At doon naman sa mga taga-suporta ng ibang antingero ay hinay-hinay lang tayo sa pag-comment at huwag tayong masyadong mainit sa pag-comment dahil isa tayo sa nagiging dahilan kaya umiinit yung issue ng testingan ng agimat. At para naman kay Commander Bantugan ay gusto ko lang magpasalamat at kahit papano ay nagkausap tayo o nakapagkwentuhan tayo kahit sa messenger lang. Bago pa nga matapos mga ka-horror yung kwentuhan namin ni Commander Bantugan sa messenger ay nag-iwan pa nga siya ng isang mensahe at ito ay ipinarating niya sa akin sa pamamagitan ng isang video. Ang kanyang mensahe nga ay nakapatungkol doon sa mga tao na nagnanais magtangan ng gamit na pangbala. At ito rin ay tumutukoy doon sa mga tao na nagnanais na maghamon sa kanya. At gayon din mga ka-horror, ang mensaheng ito ay para sa mga kapanalig niya. So tara mga ka-horror at panoorin natin ang video. So magandang araw mga kapanalig ko dito sa channel ni Vince. Maraming salamat sa inyong mga suporta. So mga kapanalig, payo ko lamang dito sa mga gustong magkaroon ng mga agimat, lalo na pagdating sa bala, mag-isip po tayo. Kasi ang agimat hindi po yan basta-basta nakukuha lang. Diba? Para po sa inyo, yung ginagawa ko hindi po para sa akin. Isipin nyo po na ako yung customer na bumibili ng mga agimat na binebenta nila na para sa bala. Isipin nyo, ako yung nasa kalagayan nyo na yun, yung time na yun. Ako yung nagte-testing kasi dapat naman talaga na before nyo bayaran yung isang agimat na sinasabing magaling sa bala, kasi pera binabayad nyo dyan pinaghihirapan nyo yan, bago nyo bayaran yan, testingin nyo muna. Kung makasigurado kayo na aprobado, saka nyo bayaran. Pero mga kapanalig, mag-isip po tayo. Wala pong magaling sa bala na bababa sa range ng milyon. Tandaan nyo yan. Wala pong bababa sa range ng milyon. Ang isa pong gamit na magaling sa bala, milyon po ang presyo niyan. So, pag mga 4,000 lang, 5,000, 10,000, wala. Hindi po yan magaling. Diba? So, ganon. So, 100,000, pwede na rin yan. Mga 100,000, pwede na yan. Pero yung sasabihin na nasa 5,000, 10,000, wala po yan. So mag-isip po tayo before tayo bumili ng mga gamit. So ako po yung customer, ganun lang ang ginagawa ko. Ako yung client na nagte-test muna bago ko bayaran. So yun lang naman talaga ang purpose, para mawala yung mga manloloko, diba? So ginagawa ko lang yan para hindi kayo maloko, hindi naman para sa akin. So dun din sa mga naghahamon, tama na. So wala na akong pakialam sa inyo ngayon kasi wala, nagpapahype lang naman kayo. Wala namang nangyayari din. So wala na akong tatanggapin na ganun yung mga pahamon-hamon. Tapos na ako sa ganyang larangan, di na ako kailangan magpasikat. So ang ginagawa ko na lang dito mga kapanalig is ilabas yung katotohanan. So maraming magagalit talaga kasi yung mga negosyo nila, masasagasaan ko talaga yan. Dahil syempre nabibisto yung mga kalokohan nila na kesyo magaling sa bala, yun pala, hindi naman. Kasi mga kapanalig, mag-isip po tayo. Kahit kayo sa kalagayan ninyo, ilagay nyo yung sarili ninyo. Na kapag ang isang bagay o ang isang gamit ay magaling sa bala, hindi nyo na po yan ibebenta. Yan po yung pangangalagaan nyo na at kahit po milyon kung tutuusin, hindi nyo yan iaabot sa iba. So mga kapanalig, maraming salamat sa mga suporta nyo at mag-iingat po kayo palagi. Lalo na sa mga naghahangad ng agimat, maging mapanuri po tayo mga kapanalig. Para po sa inyo yung ginagawa ko, hindi po para sa akin. Tapos na po ako sa pagpapasikat na ganyan. Ang gusto ko lang, mailabas yung katotohanan
na ang pinanghahawakan nyo dapat ay totoo. Hindi kayo maloloko ng kahit sino lang. Dahil po ang isang bagay na magaling, hindi na po yan pakakawala na naghahawak. So maraming salamat po mga kapanalig. Ingat po kayong lahat. So hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.